Makinig ka. Mababangis na mga aswang yan. Matatalim ang mga kukot pangil nila. Gusto mo bang kainin nila yung lamang loob mo? Kaya sige na. Umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Paano po kayo? Hindi ako aalis dito, Tay! Anong hindi? Ang tigas talaga ng ulo mo. Aalis ka sa ayaw at gusto mo. Hindi naman kita anak eh. Hindi mo ako tatay. Kaya wag mo akong matawag-tawag na tatay. Stay. Time. Ako si Jonathan, tubong Cebu. Matanda na ako ngayon at pinasulat ko na lang sa anak ko tong karanasan kong to. Nakagawa ko ng krimen dati, pero bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang ibabahagi kong karanasan sa isang lugar dati dito sa Cebu kung saan mga aswang pala ang nakatira. 25 years old ako noong mga panahon na to. Tanda ko pa, mga bandang 1985 to nangyari. Sa Maynila ko na nakilala ang naging asawa ko, pero umuwi rin kami rito sa Cebu nang magpakasal na kami. Mahirap ang buhay noon, gawa ng walang gaanong stable na trabaho. Dalawa na ang anak namin nito ni Joy, kaya kung ano-ano na lang yung pinapasok kong trabaho. Hanggang isang araw, nagkasakit ng malala ang bunso naming anak. Na-admit siya sa ospital at kailangan ng pera sa gamutan niya. Nandito yung humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, nanlimos sa kalsada at humingi ng tulong sa gobyerno. Pero napakabagal ng aksyon. Hindi naman sapat yung tulong ng mga kaibigan at kamag-anak ni Joy dahil pare-pareho lang naman kaming hirap sa buhay. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho ko sa construction, napansin ko ang isang malaking bahay sa tapat ng site namin. Lumabas yung isang pamilya sa gate dito habang nakasakay sa magarang sasakyan. Naisip ko nito na ang swerte nila. Siguro sobrang dami ng pera nila, kaya ganun na lang kaganda ang bahay at gamit nila. Maya-maya pa'y tinawag na ako ni Foreman. Ano ba raw ang tinitignan ko? At kanina pa raw ako tulala. Hanggang napansin niya yung tinitignan ko. Sabi niya sa akin ito, kumpara niya raw yung lalaking yon. Pero masama raw ang ugali nito pag nagagalit. Ganun po ba? Salamat sa pagpasok sa akin dito, Pora. Malaking bagay na to sa akin. Kapitbahay namin si Foreman. Kaibigan ni tatay yung pamilya niya. Inutusan niya kasi ako kanina na kumuha ng semento sa bodega. Nawala lang sa isip ko kung ilang sako. Dahil bigla akong napansin yung pamilya na yon. Alam kong hindi sapat tong kita ko sa pagko-construction. Pero mas maigi na to kaysa sa kita ko dun sa pagtitinda ng tubig sa kalsada. Halos araw-araw ko nakikita tong pamilya na to na lumalabas sa malaking bahay nila. May dalawa silang anak, lalaki at babae. Nasa tansya ko, yung batang babae edad 11 anyos pataas. Samantalang yung lalaki naman, edad 8 hanggang 10. Hanggang isang hapon, pumunta yung asawa ko sa site namin. Umiiyak to dahil kinukumbulsyon daw ang anak namin kanina sa ospital. Kailangan na raw tong operahan. Nahihirapan na raw kasi ang mga nurse at doktor. Napakalmahin siya. Agad ako nagpaalam kay Foreman para puntahan ng anak ko sa ospital. Pagkarating namin dito, naabutan ko tong tulog na. Dito na rin ako kinausap ng doktor. Sabi niya sa akin, kailangan na raw operahan ng anak ko sa lalong madaling panahon. Kahit half lang daw muna ang ibayad namin para maumpisa na ang operasyon. Wala na akong ibang maisip na paraan nito, kundi yung masamang iniisip ko nung nakaraan. Alam kong masama pero kailangan ko tong gawin. Sabi ko sa doktor, bukas na bukas makakapagbigay na kami. Pagsapit ng gabi, katatapos ko lang nitong ubusin yung isang bote ng alak. Kinuha ko yung baril na hiniram ko sa isang kaibigan ko at nilagay ko to sa backpack na kulay itim at nagdala rin ako ng isang flashlight. Patawarin mo ako sa gagawin ko, Diyos ko. Ito na lang ang nabanggit ko bago ako tuluyang lumabas sa bahay. Bala ko nitong pasukin yung bahay ng mayamang pamilyang nakikita ko. 9:00 ng gabi nito, tamang-tama ang oras ko dahil wala na masyadong dumadaan. Mabutit wala silang alagang aso kaya madali ko lang napasok yung loob ng gate nila. Madilim sa loob ng bahay nila. Palatandaan na wala pang tao. Siguro hindi pa sila dumarating dahil madalas umuwi ang mga yon ng mga 8:00 ng gabi. Habang wala pa sila, kinuha ko na ang pagkakataon na to para pasukin yung bahay nila. Binasag ko na lang yung bintana nitong salamin. Nang magtagumpay ako makapasok, dali-dali kong hinanap yung kwarto ng mag-asawa dahil sigurado ako na dun sila nagtatago ng pera. Hindi nakalak ang pinto ng kwarto kaya agad ko namang napasok to. Sa tulong ng dala kong flashlight, nahanap ko kagad kung saan nakalagay ang mga pera. Kasama pa rito ang mga mamahaling alahas nila. Pero hindi ko na to pinagkainteresan pa. Kumuha lang ako ng perang sapat para sa operasyon ng anak ko. Tapos ang iba iniwan ko na. Maya-maya pa, habang palabas na ako ng kwarto,
Kita ko naman ang pagdating ng sasakyan sa tapat ng gate. Sigurado ako nito na sila ang dumating. Pagkasilip ko sa bintana, nakapasok na sila sa garahe. Unang bumaba yung batang lalaki. Nagulat ako nang bumaba yung tatay nila at diretso to sa kabilang pintuan ng kotse. Pagkabukas nito ay mabilis niyang hinila ang asawa niya palabas. Kasunod nito ang sunod-sunod niyang pagmumura. Wala namang magawa ang babae kundi ang umiyak at dami ng pananakit sa kanya ng asawa niya. Pero habang ginagawa nila to, dito na ako umikot sa kabila para lumabas na. Pero habang patakas na ako, bigla akong nasagi ang isang flower vase. Patay! Biglang umilaw ang lahat ng ilaw sa paligid ko. Kasabay nito ang pagdating ng lalaki na may hawak ng pamalo. Nagkatitigan pa kami ng ilang segundo bago niya ako sinugod. Pero dahil sa nataranta na ako, nakalabit ko yung gatilyo ng hawak kong barel at saktong tumama to sa dibdib ng lalaki. Marahan tong natumba at bumulagta sa sahig. Kita ko pa ang pagdating ng asawa niya. Nagulat na gulat. Pero wala na akong panahon para makipagtitigan pa sa kanya. Dinaanan ko na lang siya palabas ng pinto. Nang makita kong bukas pa ang gate at saktong nasa harapan ko ang kotse nila, pumasok ako sa sasakyan. Wala na ako sa katinuan nito. Sinabi ko na lang sa sarili ko, total may krimen naman na ako nagawa. Ba't hindi ko palubusin? Kaya pinaandar ko na yung sasakyan. Mabuti na lang nakakabit pa rito yung susi. Marunong naman ako magmaneho dahil dati akong jeepney driver sa Cubao. Dumaan na rin muna ako sa ospital para ihatid ang pera sa asawa ko. Aligaga ako nito habang papasok sa ospital. Habang wala pang nakakaalam, kailangan ko maibigay ang pera sa asawa ko at makalayo kaagad dito. Mabilis ko lang kinausap yung asawa ko nito. Alam kong may duda siya kung saan ko nakuha yung pera dahil nagkaroon kaagad ako nito. Pero kahit ganito, iniwan ko pa rin sa kanya to at nagmadaling lumabas at hindi nagpaliwanag sa kanya. Pagbalik ko sa sasakyan, agad ko tong pinaandar at binilisan ng pagmamaneho palayo sa ospital. Ilang oras pang nakalipas, hindi na puro kabahayan ang nadadaanan ko, kundi malalawak na bakanteng lote at malalapad na palayan. Patunay lang na malayo na ako sa syudad. Dumiretso lang ako ng dumiretso hanggang mapansin ko ang gasolina ko na paubos na. Nakakita naman kagad ako ng gas station at hinalugog ko ang mga gamit ng compartment dito. Mabuti na lang, may 500 pesos na nakakalat lang dito, kaya ito ang ginamit kong pambayad. Pagkatapos nito, mga bandang 2:00 ng madaling araw na ako tumigil. Mukhang malayo-layo na rin naman ang napuntahan ko. Tama na siguro to, parang makapagpahinga ako. Mga tubo at makakapal na talahiban ang nakikita ko sa paligid ko. Merong isang malaking puno sa gilid nito, kaya dito ko naisipang iparada ang sasakyan. Walang dumadaan ang sasakyan dahil mukhang bundok na ang lugar na itong narating ko. Hindi ko na alam kung saan to dahil drive lang ako ng drive nito para makalayo lang. Hanggang bumaba na muna ako para umihi. Pagbalik ko sa sasakyan, nagulat na lang ako nang mapatingin ako sa likuran ng upuan. May batang babae rito na mahimbing na natutulog na tila walang kamuang-muang sa mga nangyayari. Kaya binuksan ko yung likod ng pinto para makita ko siya. Utang, naisama ko pa tong batang babae na to? Anong gagawin ko rito? Ay, pag minamalas ka nga naman talaga oh. Nakasuot pa to ng school uniform. Ilang minuto rin ako nagmuni-muni kung anong gagawin ko sa kanya. Pero maya-maya pa ay gumalaw na to't kinamot ang likod niya. Nang tumaas ang damit niya ay bumungad sa akin ng maraming pasa nito sa katawan. Dahil na-curious ako, itinaas ko pa ng bagyato at dito na ako nanlumo sa itsura ng likod niya. Maraming pasa, peklat at sugat na ang iba'y mukhang kagagaling lang. Ano nangyari rito? Sino may gawa sa kanya nito? Hinayaan ko lang tumatulog at iniisip ko kung saan galing ang mga peklat niya sa likod. Naalala ko yung natunghayan ko kanina sa bahay nila. Mukhang pinagmamalupitan sila ng ama nila. Ewan ko ba? Parang natuwa pa ako nito dahil tinamaan ko yung tatay nila. Pero nandito pa rin yung kaba ko dahil mukhang madadagdagan pa yung kaso ko kung sakaling hindi ko maibalik tong batang to sa kanila. Napakamot na lang ako ng ulo ko nito. Sabay pasok sa sasakyan. Hindi ko na lang namalayan, nakatulog na pala ako. At nang magising ako, mataas na yung sikat ng araw. Napabalikwas naman ako nang makita ko yung bata na hinahabol yung tutubi sa labas. Nakakatuwa tong pagmasdan habang nakikipaglaro sa tutubi. Bumaba ako para lapitan siya, kaya napalingon to sa akin. Gising ka na pala, Manong. Nakangiti to sa akin. Nakalimutan ko na hindi pala niya alam yung nangyari. Pinilit kong itago yung kaba ko para hindi niya mahalata. Ngumiti na lang ako sa kanya at saka tumango. Hindi po ba ikaw yung construction worker doon sa site malapit sa amin? Tama ka. Ako nga. Gutom ka na ba?
Hindi pa naman po. Kagabi kasi bago kami umuwi, kumain muna kami sa paboritong restaurant ni Daddy. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandito ka kasama ako? Kanina pa nga po ako nagtataka eh. Pero pakiramdam ko, mabuting tao ka naman, kaya wala akong dapat ikatakot. Inutusan ka ba nila Daddy? Magkaaway kasi sila kagabi ni Mommy eh. Hindi ko to sinagot kagad. Pero kitang-kita ko ang pagiging magalang niyang bata. Halatang tinuruan ng magandang asal. Napapalunok na lang ako ng laway dahil hindi ko alam kung ano yung dadahilan ko sa kanya. Tsaka, bakit dito po tayo sa lugar na to napunta? Puro talahiba na po yung paligid natin ah. Hindi ba't kumpare ng papa mo yung foreman namin? May inutos siya sa akin dito eh. May titignan lang akong lote. Nasira kasi yung sasakyan niya eh. Kaya nanghiram na lang kami sa inyo. Hindi ko naman alam na natutulog ka pala sa likod. Ninong yun ang kapatid ko. Si Tito Virgel. Yun, tama ka. Siya nga. Maikling tugon ko sa kanya dahil hindi ko na rin kasi alam kung ano pang isasagot ko sa bata. Pero bigla tong nagpahabol ng tanong. Anong tawag doon sa insektong hinahabol ko kanina? Tutube. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganun eh. Hindi kasi kami pinapayagang lumabas at makipaglaro sa ibang mga bata ni Daddy. Kaya hindi ko naranasang makipaghalubilo sa iba. Kaya kung pwede, mamaya na lang tayo umuwi. Ngayon lang kasi ako nakalabas ng ganito katagal na di sila kasama. Tsaka ang sarap ng simoy ng hangin dito. Sige. Napangiti na lang ito sa akin habang pinagmamasan ng paligid. Nakapagkwentuhan pa kami nito at base sa mga kwento niya, mukhang tama nga ang hinala ko na pinagmamalupitan sila ng tatay nila. Ilang saglit lang, may dalawang matanda ang dumaan sa amin. Isang lalaki at isang babae. Sa tansya ko, edad 65 pataas na to. Mariin sila kung tumingin sa bata. Ako naman, ngumiti bilang bati sa kanila pero hindi man lang sila nagsalita o bumati sa akin. Iba yung kutob ko sa dalawang to. Kaya niyaya ko na yung bata pabalik sa loob ng sasakyan. Tapos pinaabante ko na yung sasakyan. Nadaanan pa namin sila nito. Iba yung titig nila sa amin. Parang mababangis na hayop. Nalingat lang ako saglit at pagtingin ko sa side mirror ng sasakyan, nakita ko ang dalawang matanda na mabilis na tumatakbong humahabol sa amin at parang mga halimaw ang mga mukha nila. Binilisan ko na lang yung pagmamaneho nito dahil nagsisitayuan na yung mga balahibo ko sa katawan. Bakit po, Manong? Wala. Maghahanap lang tayo na mas maganda pang tanawin. May asawa na po ba kayo, Manong? Napatingin ako sa kanya nito na nakatingin sa bintana ng sasakyan. Agad ko tong sinagot na may asawa na ako. Nagtanong ulit siya sa akin kung may anak ba kami. Sabi ko, meron at 2 na sila. Sinabi ko rin sa kanya na yung bunso namin ay nasa ospital at kailangang operahan. Kawawa naman po siya. Kaya ka po siguro masipag magtrabaho dun sa construction site dahil sa anak niyo po, no? Oo. Kailangan kasing kumayod kalabaw para mapunan ko yung mga pangangailangan ng mga anak ko eh. Swerte naman nila. May mapagmahal silang ama at masipag pa. Ikaw, maswerte ka rin naman ah. Marami kayong pera. Nabibili mo yung mga gusto nyo. Tumahimik to sandali at inilipat ang tingin sa harap ng windshield. Tapos biglang nagsalita. Sabi niya sa akin, mali raw ako. Hindi raw sila swerte sa tatay nila kasi puro lang daw to trabaho. Tapos lagi pa raw silang minamaltrato nito. Yung daddy mo ba yung may gawa niyang mga peklat mo sa likod? Oo, kapag lasing kasi si Daddy at kung may problema sa trabaho niya, madalas kami yung pinagbubuntungan ng galit niya. Paulit-ulit yun hanggang sa masanay na lang kami sa ugali niya. Pero si Mama yung mas kawawa sa aming 3. Brutal kung saktan siya ni Daddy. Tinatakot niya si Mommy para hindi to makapagsumbong. Sabi niya pa sa amin ng kapatid ko, tatapusin niya raw si Mommy pag nagsumbong kami sa iba sa ginagawa niya. Alam mo, sana katulad mo na lang yung daddy ko. Kahit mahirap, at least hindi niya kami sinasaktan. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag siya mag-alala dahil tinapos ko na yung daddy niya. Ang hirap ng sitwasyon ko nito. Hindi ko alam kung paano ko ihahatid tong batang to pa uwi. Hindi ko pwedeng isama to sa pagtatago ko dahil madadagdagan lang yung kaso ko sa kanya. Pero ang katulad kong mahirap, hindi kayang ibigay ang mga gusto mo. Katulad na lang ngayon, yung anak ko nasa ospital. Kailangan niyang operahan pero wala akong mabigay na pera. Sorry Manong ha, hindi kita matutulungan. Hindi rin kasi kami binibigyan ni Daddy ng pera eh. Dito ko nalaman na iisang kumpanya lang pala ang pinapasukan ng mga magulang nito. Sabi niya sa akin, sa lolo talaga nila yung kumpanya. Pinamana lang sa daddy niya.
Ilang sandali pa, nakarating kami sa isang maliit na baryo. Maraming bahay na gawa sa mga kawayan at yero rito. Pero wala kaming makitang tao sa labas. May mga asong galis at ilang manok kaming nakikita. Masyadong tahimik yung paligid. Hanggang sa may madaanan kaming isang matandang babae. Mabagal lang kasi yung pagmamaneho ko nito. Gawa ng maliit lang yung daan at lubak-lubak pa. Ibinaba ko yung bintana para sana magtanong sa matanda ko anong lugar to. Pero nagulat ako sa naging sagot ng matanda sa akin. Bumalik na kayo! Wala kayong alam sa lugar na pinuntahan nyo! Kasama mo pa yung anak mo! Sige na! Umalis na kayo rito! Manong, bumalik na lang po tayo. Takot nitong sambit sa akin. Pinatras ko na lang yung sasakyan. Habang ginagawa ko to, kita ko yung mata ng matanda na nanlilisik habang nakatingin sa amin. Para siyang mangkukulam. Manong, natatakot ako sa lugar na to. Parang may hindi maganda. Huwag kang matakot. Babalik na tayo. Sa totoo lang, kanina pa ako kinukutuban sa lugar na napuntahan namin. Hindi ko na rin alam nito kung saan yung daan pabalik sa highway. Pero umatras lang ako ng umatras at sinundan yung maliit na daan. Maraming paliko-liko at cross na daan. Kaya nalilito ako minsan kung saan kami dadaan palabas. Nakakatakot yung matandang yun. Mukha siyang monster. Ang pangit ng muka. Siguro po witch siya. Hindi naman siguro, dahil lang siguro sa katandaan niya. Ilang saglit pa, habang binabagtas namin yung malikabok na daan, biglang tumirik yung sasakyan sa gitna ng kawalan. Napamura na lang ako nang makita ko yung makina nitong umuusok. Nagmadali akong bumaba para tignan yung unahan ng sasakyan. Binuksan ko yung trunk ng sasakyan para maghanap ng tools dito, pero wala akong makita. Ang yaman-yaman yung bulok yung sasakyan nyo. Ay, Marami naman kaming sasakyan doon ah. Ba't ito kasi ginamit mo? Kung sa bagay, ayaw ni Daddy na gamitin yung ibang mamahali naming sasakyan. Ito lang yung pinapagamit niya sa tuwing hinihiram ni Tito Virgel. Katunayan, mabait naman si Daddy pag hindi lasing. Pero kapag pinasok na ng alak yung utak katawan niya, nakikindemonyo siya. hayaan mo, makakalis din tayo rito. At para makauwi ka na. Maya-maya pa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya mas lalo kaming naipit sa lugar na to. Wala kaming magawa, kundi ang umupo sa loob ng sasakyan at pagmasdan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Iniisip ko nito na kailangan kong ihatid ang batang to, kahit sa highway man lang, habang hindi niya pa alam kung ano ang totoong nangyari. Hanggang sa mapatigil ako dahil narinig ko yung pagkulo ng tiyan niya. Napangisi na lang to sa akin, sabay sabing nagugutom na raw siya. Nagtingin-tingin tuloy ako sa paligid namin hanggang sa makakita ako sa hindi kalayuan ng isang puno ng saging na maraming bunga. Dito ka lang ha, sandali, may kukunin lang ako. Kahit malakas ang ulan nito, sumulong pa rin ako para makuha lang yung bunga ng saging. Sakto naman na may iilang hinog na rito. Pagbalik ko sa loob ng sasakyan, pinagsaluhan naming dalawa to hanggang sa mapunan yung gutom namin. Hapon na, pero hindi pa rin humuhupa yung ulan. Kinakabahan lang ako dahil pasapit na yung gabi. Hindi ko kasi alam kung ano meron dito sa lugar na to. Ilang saglit lang, hindi ko namamalayan na nakatulog na pala yung bata sa likuran ng upuan. Hanggang sa sumapit na ang gabi, medyo tumila na yung ulan nito. Kinuha ko na yung baril ko para na rin makasigurado ako. Ang pangit talaga ng pakiramdam ko sa lugar na to. Parang may mga matang nakamasid sa amin na hindi ko alam kung saan. Bakit po may baril kayo, Manong? Nagulat naman ako na magsalita to, kaya mabilis kong itinago sa gilid ko yung baril. Wala. Laruan ko lang to. Maya-maya pa, ay naaninag ko ang isang ilaw na nanggagaling sa flashlight sa dulo ng daan. Papunta to sa kinaroroonan namin. Natuwa naman ako nito dahil may mahihingan na kami ng tulong. Ayos, may tao. Tamang-tama. Pagkalapit nito sa amin, bumaba ako para humingi sana ng tulong. Isang lalaki na nasa palagay ko, edad 50 pataas. Nag-iisa lang to't nakasuot ng kapote. Mahaba yung balbas niya, habang ang ngipin niya ay manilaw-nilaw. Tinignan niya yung batang babae sa loob, tapos sabay tanong sa akin kung ilan kami. Sabi ko sa kanya, 2 lang kami nito at nasiraan kami ng sasakyan. Sabi niya sa akin, hindi niya raw kami matutulungan tungkol sa sasakyan, pero maaari niya raw kaming patuloyin ngayong gabi sa bahay nila. Pero ayaw nung batang sumama dahil natatakot daw siya. Pero wala na tong nagawa nang sabihin kong mas nakakatakot dito sa gitna ng daan dahil baka may mabangis na hayop at gawin kaming pagkain nito. Habang papunta kami sa bahay ng lalaki, mahigpit naman yung kapit ng bata sa braso ko. Sabi ko sa kanya, kumalma lang siya. Pero sa totoo lang, nakakatakot talaga tignan yung lalaki. Wala siyang imik habang naglalakad. Mga tunog ng tubig lang sa daan ang maririnig namin sa tuwing hahakbang kami.
Nakabuntot lang kami sa kanya nito. Manong, anong lugar po ba to? Bigla tong tumigil, kaya nagulat kami ng bata. Mga ilang segundo rin to bago lumingon sa amin. Madilim pa pero nakikita ko na bagya yung mukha nito dahil sa refleksyon ng flashlight na hawak niya. Wala siyang imik habang tinitignan ako. Naisip ko tuloy kung may nasabi ba ako masama sa kanya hanggang sa tumawa to ng napakalakas na parang may nakakatawang bagay itong nalaman. Tapos bigla siyang tumigil at nagsalita. Pumunta-punta kayo rito tapos hindi nyo alam kung nasaan kayo? Sana makauwi pa kayo. Ano po? Wala. Tayo na. Tumalikod to sa amin at saka nag-umpisa ulit maglakad. Dito na halos hindi humahakbang yung mga paa ko. Pakiramdam ko may humihigop sa mga talampakan ko para hindi gumalaw at sundan na matandang to. Bakit, Manong? May problema po ba? Bumalik lang ako sa ulirat nang marinig ko yung batang mahigpit pa rin nakakapit sa braso ko. Maya-maya pa ay bigla kami nilingon ng lalaki at sinenyasan niya kami. Dalian yung dalawa dyan. Wala. Tara na. Hinipo ko na lang yung baril ko nito sa gilid ng bewang ko dahil ito na lang yung magiging sandata ko kapag may nangyari sa aming hindi maganda. Pero ang ikinagulat ko, pabalik na kami sa baryo na dinadaanan namin kanina kung saan kami nakakita ng matandang babae na pinaalis kami kaagad. At dito ko na napagtanto na dito rin pala ang baryo ng matandang to. Pagkarating namin sa bahay niya, bumungad kaagad sa amin yung malansang amoy. Tumuloy kami sa maliit na kubo nila. Pinakilala niya kami sa asawa nitong bulag yung isang mata. May malaking peklat to sa kaliwang mata niya na siyang dahilan siguro ng pagkabulag niya. Para bang galing to sa matalim na bagay, kaya nagkaroon ng peklat yung mata niya. Umupo kami ng bata sa kahoy na upuan nito. May 2 gasera sila sa lamesa. Maganda naman yung trato nila sa amin. Katunayan, niyaya pa nila kami maghapunan. Pero tinanggihan ko na to dahil hindi ako nakakasiguro sa kanila. Dahil baka mamaya, mga masasamang tao pala ang mga to at may balak sa aming hindi maganda. Sa kabilang kwarto nila, dito nila kami pinatulog. Kwarto daw to ng anak nilang babae. Kaso namatay raw to. Hindi ko alam pero kinukutuban ako sa kanila. Pakiramdam ko, mga aswang ang mga to. Lalo na't panay tingin ang mag-asawa sa batang kasama ko. Maya-maya pa, nagpaalam na ako sa kanila para makapagpahinga na kami. Sinigurado kong sarado ang lahat ng bintana at pinto sa kwarto. Sumilip pa ako nito sa maliit na butas. Nakikita ko yung mga bahay na katabi nito. Ang kaninang walang katao-tao sa lugar, biglang nagkaroon. Halos lahat ng tao sa bawat bahay ay nagsisimula ng magsilabasan at kakaiba ang mga ikinikilos nila. Napansin ko rin na lumabas yung mag-asawang kasama namin sa bahay. Buisit, mga kulto yata tong mga to ah. Nagpaalam ako saglit sa bata para bumaba at para alamin kung anong nangyayari sa labas. Sabi ko sa kanya, babalik agad ako at huwag siyang lalabas at huwag siyang gagawa ng ingay. Pumayag naman to. Lalabas na sana ako ng pinto ng bahay nang may dumaan na iilang tao. May kung anong bagay silang hawak habang nilalantakan to para tong mga lamang loob. Pero hindi lang ako sigurado kung sa hayop ba to o sa tao. May narinig pa ako sa kanila na kailangan nilang makarami mamaya dahil bukas ng gabi raw darating ang kanilang pinuno. Dito ko na kinuha ang pagkakataon para tumakas sa lugar na to. Pabalik na sana ako ng kwarto nang makasalubong ko yung bata. Manong, may sumisilip-silip sa dingding kaya bumaba ako rito. Tara na, umalis na tayo rito. Po? Mabilis kong hinawakan yung kamay niya at dumaan kami sa likod ng bahay kung saan may pinto ang kusina nila. Wala namang tao rito kaya malaya kami nakatakbo papunta sa may gubat. Medyo mabagal lang ang takbo namin dahil basa yung lupa at maputik. At isa pa, hindi sanay yung bata sa ganitong daan na takbuhan. Dito na ako nagpasya para ikarga siya sa likuran ko. Ganto rin po ba kayo sa anak nyo, Manong? Hindi ko kasi ito nararanasan sa daddy ko eh. Minsan. Pero parati ko silang nilalaro sa tuwing galing ako sa trabaho. Mahalaga kasi sa amin yung ganitong bonding kahit konting oras lang. Dito ko na ipapakita sa kanila na mahalaga sila at mahal ko sila. Siguro proud na proud sa inyo yung mga anak mo, no? Kasi may mabuti at mabait silang tatay. Dito na ako napatigil kasi naisip ko na kapag nalaman kaya ng mga anak ko na nagnakaw at nakapas lang ako, magiging proud pa kaya sila sa akin. Baka ikahiya na nila ako. At isa pa tong batang to, bibili pa kaya siya sa akin kapag nalaman niyang pinaslang ko ang tatay niya. Kumapit ka na mabuti dyan sa likod ko ha. Bibilisan ko pang takbo. Mabuti na lang ituluyan ng tumila ang ulan at sumilip na rin ang bilog na buwan. Kaya hindi na ako nahirapan pang makita ang daan nito. Nang matansya kong nakalayo-layo na kami, dito na ako nagdesisyong magpahinga. Sobrang hingal na hingal ako nito
na halos mawalan na ng hangin ang baga ko. Pasensya ka na po, Manong Mabigat po ba ako? Ah, hindi. Mahaba lang talaga yung tinakbo natin. Magpahinga muna tayo rito. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Manong. Mukhang ikaw nga yung hindi ayos eh. Tingnan mo hingal na hingal ka. Ayos lang ako. Wala to. Sandali lang. Parang may tao. Nararamdaman ko kasi na parang gumagalaw yung mga damuhan sa unahan namin. Kung hindi isang aswang to, siguradong isang mabangis na hayop to. Hinawi ko yung bata para mapunta sa likuran ko. Bakit po? Diyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Dito ko na binunot yung baril ko at saka itinutok. Lumapit ako sa may damuhan at nang hawiin ko to, bumungad sa akin yung matandang babae na nagpaalis sa amin sa baroy na to. Sabi niya sa akin, nandito raw siya para tulungan kami dahil delikado raw ang pinasok naming lugar. Dahil ang baroy na kinaroroonan nyo ay baroy ng mga aswang. Halos manigas ako sa sinabi nito. Dito ko napatunayan na tama nga ang mga hinala ko sa mga taong yon. Tama nga ang kutob ko. Isa ka rin siguro sa kanila, no? Hindi. Isa akong manggagamot. Hindi nila ako kayang patayin dahil sa akin nila dinadala ang sugatang miyembro nila tuwing malubha ang sinasapit nito. Kaya bago pa nila kayo maamoy rito, umalis na kayo. Wala na kaming sinayang na oras pa. Sinundan namin ang daan na itinuro ng matanda. Hinatid niya kami sa ilog. Ayon sa kanya, pagkatawid namin dito, tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang may makita kaming maliit na sapa sa dulo. Pag narating na raw namin yon, ibig sabihin, malapit na kami sa highway. Kailangan ko nang bumalik. Sige na, umalis na kayo. Huwag mong aalisin yung tingin mo sa bata. Panatilihin mong lagi mo siyang hawak. Tumango ako sa bilin niya. Bago kami tuluyang maglakad palayo, binuhat ko na yung bata pababa sa ilog. Pero wala pa nga isang minuto ay nagsiyugyugan na yung mga sanga ng puno. Hudyat na may paparating ng mga aswang. Naloko na! Sige na! Umalis na kayo! Bilisan nyo! Mukhang naaamoy nila kayo! Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maantala ang paghabol nila sa inyo! Basta sundin nyo lang ang sinabi kong daan! Nagmadali ako nito. Nasa gitna na kami ng tubig nang magsilapagan ng mga aswang sa paligid. Para silang mga asong nauulol na hayok sa laman ng loob ng tao. Monster nga sila, Manong. Nakakatakot. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi ko makukuha ng mga yan. Yumakap to na mahigpit sa akin at ganun din ako. Umalulong naman ang mga aswang sa pangpang. Pinipigilan sila ng matanda pero hinahawi lang siya ng mga to. Nang paglingon ko, nakita ko kung paano mag-iba ng anyo yung iilang aswang sa isang malaking ibon. Hanggang lumipad to at bumulusok pasugod sa amin. Mabuti na lang ay nakayuko kami kaya hindi niya kami nadagit. Pero naanod naman kami sa agos ng tubig. Hanggang bewang ko lang naman yung tubig pero may kalakasan ng current nito. Mas maigi na to kaysa makarating kami sa kabila. Pero sasalubungin lang din nila kami. Ang problema nga lang, hindi na namin masusundan yung itinurong daan sa amin ng matanda. Wala pa rin tigil yung habol ng mga aswang sa amin nito. May lumilipad at may tumatakbo sa gilid namin. Hindi pa kami pwedeng umalis sa tubig dahil mas ligtas kami rito kumpara sa lupa. Maya-maya pa ay nandyan na naman yung malaking ibon na bumubulusok para dagitin kami pataas. Huwag kang bibitaw sa akin. Pag sinabi kong huwag kang hihinga, huwag kang hihinga. Naiintindihan mo ko? Tumango naman yung bata bilang tugon niya sa akin. Nang malapit na yung ibon sa amin, dito ko na siya sinabihan ng, "Ngayon na!" Isinama ko siya sa paglubog sa tubig. Nang makalagpas na sa amin yung ibon, umahon na kami ulit. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Manong. Ikaw po. Ayos na nga. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko nang bigla kaming bumulusok pa ibaba. Sa ako lang napagtanto na nahulog na kami sa isang falls. Mabuti na lang ay may kalaliman yung tubig kaya hindi kami gaanong nasaktan. Pagkaahon ko, mabilis kong hinanap yung bata dahil nabitawan ko siya. Bata! Bata! Nasaan ka? Bata! Lumubog ulit ako at saka hinanap siya sa ilalim. Hindi naman ako nabigo. Nakita ko naman kaagad to. Mabilis ko siyang nilapitan at inahon sa pampang. Mukhang wala nang humahabol sa amin kaya nagkalakas na ako ng loob para bumalik sa pampang. Ibinaba ko yung bata na kanina pang umuubo ng tubig. Mabuti na lang, hindi ganun katagal ang pagbabad niya sa ilalim ng tubig. Ayos lang ako, Manong. Salamat. Muli ko siyang binuhat nang makarinig ako ng kaluskos sa paligid namin. Tapos mabilis akong tumakbo palayo. Pero bago pa man kami makalayo sa pangpang, napasigaw na lang ako sa sakit nang biglang may bumaon sa talampakan ko. Ah!
Aray! Okay lang po ba kayo, Manong? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Sigurado ka po? Oh, ayos lang ako. Ngumiti ako sa kanya para patunayan na ayos lang ako. Nakaapa kasi ako ng matalim na bato. Ramdam ko na ang kirot nito pero hindi ko na to pinansin at nagpatuloy pa rin kami sa pagtakbo dahil baka maabutan kami ng mga aswang dito. Mukhang hindi ka po ayos, Manong. Ibaba po muna nyo. Tatalian ko yung sugat nyo para tumigil yung pagdurugo. Humanap muna ako ng lugar na medyo tago at na makita ako ng malaking puno na may mataas na ugat. Dito na ako tumigil para magpahinga. Sumandal ako sa ugat at saka pumikit na marahan. Naramdaman ko na lang na umaangat yung paa ko. Nang dumilat ako, dito ko nakita yung bata na tinatalian niya pala yung sugat ko ng panyo niya. Ayan, kahit paano po, maiibsan yung sakit. Salamat. Saan mo natutunan yan? Lagi ko tong ginagawa sa sugat ni Mama eh. Tuwing napagmamalupitan siya ni Daddy, madalas nasusugatan siya. Kaya ako ang gumagamot sa kanya. Halika rito sa tabi ko. Sumunod naman to sa akin at saka sumandal sa tabi ko. Nagulat ako nang yakapin niya ako. Sabi niya kung pwede niya raw ba akong tawagin tatay. Kasi handa raw akong protektahan siya kahit anong mangyari. Ganitong tatay raw yung pinapangarap niya eh. Yumakap na lang ako sa kanya pabalik para iparamdam sa kanya na ayos lang sa akin na tawagin niya akong tatay. Hindi namin namamalayan na nakatulog na lang kami. Pasikat na yung araw nang magising ako. Sobrang sakit ng ulo at buong katawan ko. Nilalamig din ako kahit mainit naman yung katawan ko. Nang mapansin ng bata yung kalagayan ko, agad niyang hinipo yung noo ko. Ang taas po ng lagnat nyo ah. Wala to, pero sandali lang ha. Magpahinga lang muna tayo rito. Huwag kang aalis. Hanggang sa makailip ulit ako. Naalipungatan na lang ako nang may saging sa harapan ko at kumakain na yung batang kasama ko. Kumain muna po kayo. Saan mo to kinuha? Diba sabi ko sa'yo huwag kang aalis dito? Nagutom na po kasi ako eh. Ikaw talagang bata ka. Pero salamat ha. Kinahapunan, umayos-ayos na yung pakiramdam ko. Pero nandito pa rin yung lagnat ko. Kailangan na nating umalis dito bago kumagat yung dilim. Kaya niyo po ba, tatay? Kakayanin. Tara na. Nagumpisa na akong tumayo para makaalis na kami. Inalalayan naman niya ako. Mabagal lang yung paglalakad namin. Gawa ng natamo kong sugat na namamagana. Hindi kami sigurado sa daan na tinatahak namin. Pero bahala na. Naniniwala na lang kami nito. Naligtas kami makakalabas sa gubat na to. Hanggang unti-unti nang sumasapit ang gabi. At malayo-layo na rin yung nilakad namin. Dito na ulit ako kinabahan. Dahil sigurado kong hahantingin na naman kami ng mga aswang na yun. Bilisan mo. Kailangan natin makarating sa highway. Pero masakit po yung paa niyo. Kaya ko naman. Huwag kang mag-alala sa akin. Basta bilisan mo. Madilim na ang paligid, pero hindi pa rin kami nakakarating sa highway. Ilang sandali pa, ay naririnig ko na yung mga alulong ng mga aso sa paligid. Patunay lang na, nandito na ang mga aswang. Pareho kami nakaramdam ng takot nang marinig namin to. Sila na po ba yun, tay? Hindi ko alam, pero tara na. Binuhat ko na ulit siya, kahit mahirap sa kalagayan ko. Pero ito na lang yung naiisip kong paraan para mapadali kami. Habang palayo kami ng palayo, ramdam ko naman ang mga aswang na mabilis na naghahanap sa amin. Sa sobrang pagmamadali ko, yung talampakan kong may sugat ay sumagi sa isang bato. Ramdam ko yung pagbuka ng sugat ko nito at yung dugong sumirit. Gusto kong sumigaw sa sakit nito pero pinigilan ko na lang dahil baka marinig kami ng mga aswang. Halos tumulo ang mga luha ko sa sobrang sakit. Damanan ng bata yung paghihirap ko. Umiiyak na siya nito dahil awang-awa na siya at takot na sa kalagayan namin. Maya-maya pa ay nadapa ako nang sumabit yung paa ko sa ugat ng puno. Nabitawan ko tuloy yung bata. Masyado na masakit yung katawan ko para tumayo pa. At isa pa, nangihina na rin ako dahil sa trangkaso ko. Tayo, tay! Nandiyan na sila! Sigurado akong maaabutan nila kami kapag pinilit ko pang tumayo. Kaya wala nang ibang paraan nito kundi ang paunahin ko siya. Kaya binunot ko yung baril ko at saka kinausap yung bata. Marunong ka bang gumamit dito? Hawakan mo to. Tapos iligtas mo yung sarili mo. Hindi ko na kaya. Hindi na kita masasamahan pang magpatuloy pa. Diretsuhin mo lang yung direksyon na yan. May parang sapa ako nakikita sa unahan yan. Tawirin mo yan hanggang sa makarating ka sa highway. Mangako ka sa akin na
na hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakarating doon. Ayoko po! Hindi kita iiwan dito! Huwag ka nang makulit. Pareho tayong mamamatay dito kung hindi ka pa aalis. Kaya sige na, dalhin mo na tong barel. Ayoko po! Tumayo ka na riyan, tatay! Hindi ako aalis nang hindi ka po kasama! San ka kaya nagmana ng katigasan ng ulo mo? Sa daddy mo o sa mami mo? Makinig ka. Mababangis na mga aswang yan. Matatalim ang mga kukot pangil nila. Gusto mo bang kainin nila yung lamang loob mo? Kaya sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Paano po kayo? Hindi ako aalis dito, tay! Anong hindi? Ang tigas talaga ng ulo mo. Aalis ka sa ayaw at gusto mo. Hindi naman kita anak eh. Hindi mo ako tatay. Kaya wag mo akong matawag-tawag na tatay. Hindi rin ako mabait. Dahil kriminal akong tao. Dahil ang totoo, ninakawan ko yung bahay nyo. At pinaslang ko yung demonyo mong tatay. Kaya umalis ka na! Alis na! Kita ko kung paano lalong magsituluan yung mga luha nito. Habang pinapagalitan ko siya. Wala na akong ibang maisip nito para paalisin siya. Kailangan niyang mabuhay. Marami pa siyang magagandang bagay na hindi nararanasan sa mundo. Kesa sa akin, na isang kriminal at wala nang kwenta ang buhay ko. Hindi ako tumigil sa kakasigaw sa kanya hanggang hindi ko siya nagagawang mapaalis. Umatras to ng marahan habang umiiyak. Nang malayo na siya, dito na bumuhos yung luha ko. Ramdam ko yung bigat sa loob niya habang tumatakbo palayo sa akin. Iligtas mo yung sarili mo. Patawarin mo ako. Ito na lang ang naging bulong ko sa sarili ko habang pinapakinggan ko yung mga kalus ko sa mabilis na paparating sa kinaroroonan ko. Ilang sandali pa, lumapag na yung mga aswang sa paligid ko. Pinahirapan mo pa kami sa kakahanap sa inyo. Ngayon wala ka ng takas pa. Kung hindi sana nakialam yung matandang babaeng yon, malamang kagabi pa sana kayo naging hapunan namin. Lumapit to sa akin at saka dinampot ako sa leeg at hinagis niya ako. Ramdam ko yung sakit ng katawan ko nito na parang nalamog sa ginawa niya. Nang handa na nitong tapusin ako, biglang isang malakas na tunog ng baril ang umalingaw-ngaw. Layuan niyo ang tatay ko! Sorry po! Hindi ko po kayo kayang iwan, tay! Maluwa-luwa akong tumingin sa kanya. Sabay tanong sa isip ko kung bakit. Kung bakit hindi niya ako kayang iwan. Samantalang sinabi ko na sa kanya ang lahat. Wala naman talagang talab yung baril sa mga aswang pero sa ginawa ng bata, napatigil yung aswang na gustong tumapos sa akin. Napapikit na lang ako ng mata at saka nakiusap sa kanila na huwag nilang sasaktan yung bata. Sabi ko ako na lang pero ngumisi lang sila lahat sa akin at hindi nila ako pinansin. Hindi mo na rin naman makikita ang pagpatay namin sa kanya dahil uunahin ka namin. Isang putok pa ng baril ang narinig ko mula sa baril na hawak ng bata. Nasundan pa to ng ilang putok. Hanggang sa maubos na lang yung bala nito. Humalakhak yung mga aswang. Dahil nang kalibitin ng bata yung gatilyo ng baril, ay hindi na to pumuputok pa. Sinikap ko pa rin tumayo. Kahit alam kong wala na kaming kawalan nito. Hinayaan na lang nila akong makatayo. Dahil alam naman nilang hindi na kami makakatakas pa. Lumapit ako sa bata. At kahit hinang-hina ang katawan ko nito, binuhat ko pa rin siya. Para akong tanga nito. Napilit hinahakbang ng dahan-dahan ng mga paa ko na may sugat at namamagana. Tatay, sorry! Kumapit ka lang. Pakiramdam ko, malapit na tayo. Mabagal at mahina ang paglalakad ko nito. Alam kong nakatingin lang sa akin yung mga aswang habang nakangiti. Maya-maya pa ay narinig ko na lang na parang nagsikulasan palayo ang mga aswang sa hindi malamang dahilan. Saka naman ako nakaramdam ng hilo at mukhang matutumba na ako nito dahil sa pagpilit kong paglalakad. May mga pulis! Ligtas na tayo, tatay! Pagkarinig ko ng sinabi ng bata to, dito ko na siya ibinaba. Dito na rin ako nakahinga ng maluwag. Sinabi ko sa sarili ko na ayos lang na mahuli na ako ng mga pulis. Ang mahalaga, ligtas na yung bata sa mga aswang. Maya-maya pa ay unti-unti na ako nitong natutumba sa lupa at marahang nawala ng malay. Nagising na lang ako sa isang kwarto. Ang una kong nakita, yung asawa kong nag-aalala yung mukha. Agad na dumating yung nurse para tignan ako na ilang oras na pala akong walang malay mula na makita nila ako sa gubat. Hinanap ko kagad yung bunso naming anak. Sabi ng asawa ko, ligtas na raw to sa kapahamakan at patuloy niya nagpapagaling. Ayon pa sa kanya, alam na raw niya ang totoong nangyari sa akin. Lumabas daw sa investigasyon na ako raw yung responsable sa nakawan at pagpaslang sa may-ari ng bahay
sa tapat ng construction site kung saan ako nagtatrabaho. Lalong lumakas pa raw ang ebidensya nang ilarawan ng babae yung mukha ko sa mga otoridad. Mabilis naman nilang nalaman ang pagkakakilanlan ko na makausap nila ang asawa ko. Nakipagtulungan siya sa kapulisan para mahanap din ako. Sa tulong ng crew sa gas station na napuntahan ko at ang iba pang taong nakapansin sa sinasakyan namin, ay natukoy nila yung lugar na kinaroroonan ko. Dito na sila nagkaroon ng lead na halugugin to. Hindi raw sila tumigil sa paghahanap sa amin. Hanggang nitong bandang alas 8 daw ng gabi ay nakarinig daw sila ng malakas na alingaw ng putok ng barel malapit sa pinaghahanapan nila. At dahil dito, natagpuan nila ang kinaroroonan namin ng bata. Wala raw akong malay at nakadapa sa lupa nito. Samantalang yung bata ay niyayakap daw ako habang umiiyak. Nagulat pa nga raw sila kung bakit daw ako yakap-yakap ng bata. Samantalang ang natanggap nilang report ay kinidnap ko siya. Nang umayos na yung lagay ko, dito na nila ako hininga ng salaysay. Pero hindi sila naniwala nang sabihin kong hindi mga bandido ang humabol sa amin, kundi mga aswang. Pero dahil yun ang paniniwala nila, hinayaan ko na lang sila. Inanggap ko yung parusang ipinataw sa akin. Nakulong ako sa kasong robbery with homicide, illegal possession of firearm, at child endangerment. Pero nang makalipas ang ilang taon lang, bumaba yung sentensya ko sa tulong na rin ng bata at nanay niya. Nang dumalaw sila sa akin ng mami niya, niyakap niya ako at nagpasalamat. Hindi ko alam kung para saan yung pasasalamat niya, na kahit sa kabilang banda, na ninakawan ko na sila at hindi sinasadyang mapatay ang tatay niya, ay nandito pa rin siya. Nalaman ko rin ito na yung mami niya ang tumulong sa anak ko sa ospital. Matapos daw nilang mabawi yung pera sa asawa ko, sinagot niya yung bayarin sa ospital dahil naawa siya sa kalagayan ng bunso namin. Nagkwento raw ang bata sa dinanas namin sa barong napuntahan namin. Hindi ko lang alam kung naniwala ba yung mami niya sa ikinuwento nito. Pero maganda naman ang naging trato nila sa akin at mukhang masaya pa nga yung nanay niya dahil mukhang nakalaya na siya sa malupit na anino ng asawa niya. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa kwento kong to. 40 years na simula na mangyari ang karanasan kong yon. At 40 years ko na rin pinagsisisihan ang nagawa kong pagkakamali. Nakalaya na ako ngayon sa tulong ng asawa ng tatay ng bata at kay Sandra na rin na binalikan ako na magdalaga na siya at hindi tumigil na asikasuhin yung kaso ko para lang makalaya ako. At isa na rin sa naging rason ay ang magandang record ko sa loob ng kulungan. Ito yung natutunan ko sa naging karanasan ko. Hindi pala ibig sabihin kapag marami kang pera ay masaya na kayo. Dahil minsan, mas mabuti pang maging mahirap pero nagmamahalan ng totoo. At hindi pala lahat ng mayayaman ay masaya. At hindi rin lahat ng mahirap ay malungkot. Dahil minsan, yung masasayang bagay na hindi mo nararanasan sa marangyang pamilya na meron ka ay mararanasan mo pala sa isang kapuspalad na pamilya.